Amen. Good morning po. Kumusta na po ang ating buong linggo? Mabuti po. Mabuti po. Tiyak naman po yun dahil tayong mga anak ng Diyos ay hindi pinagkukulang, hindi pinapabayaan ng Panginoon. Amen? Problema man yan, pagsubok man yan, still the Lord is with us. So, wala tayong dapat alalahanin. Kaya, sa umagang ito, ihanda natin ang ating mga puso, ang buong katauhan natin sa presensya ng Panginoon. Naniniwala ako, the Lord will pour out His Spirit this morning at maging handa po tayo doon. Sabit na po ba kayo sa presensya ng Panginoon? Amen. Tunay na dapat ito, nagmamanifest sa mga kamay natin, sa mga paa natin, sa buong katawan natin. Amen. Bigyan natin ang best na papuri sa Panginoon dahil mapalad tayo, dahil may pagkakataon tayo ganito, nagkakatid po tayo. Hindi katulad po sa ibang bansa, alam po naman restricted po ang pagpupuri sa Panginoon. Kahit gusto nila, hindi nila magawa. Tayo lahat, malaya tayong gawin ang bawat gusto natin na pagpupuri sa Panginoon. So, let's grab this opportunity na ibigay natin ang best na papuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige. Sagot, tayo po tayong lahat at palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Yung best na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Dahil tayo binayak ng panibagong buhay, panibagong kalakasan sa umaga ito. At doon natin express yung ating nasabihan sa Panginoon sa umaga ito. Amen. Yes. Hallelujah. Buhin natin ang Panginoon. Amen. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Nakasin mo. Pakuhin na yung mga anak sa umaga ito. Kunin ang kailangan namin sa ating Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, I expect mighty things from you, Lord. Presensya mo, mahanas buhay na tuyo, nanabing nang makita, palagi ng iyong buhay na tuyo ngayon. Nasa presensya mo.
out your Holy Spirit upon the midst of us, Lord God, right now. We ask for your grace. We ask for your mercy, Lord God. Muli mo nga pong katagpuin ang puso ng bawat isang narito, O Diyos. At punuin kami ng presensya na mumula po sa inyo, O Diyos. This is our prayer to you. Hallelujah this morning, Lord. Hallelujah, Father. Come and church. Let us worship the Lord. Amen, Lord. We need your grace and mercy.
Come to your people as we draw near. Hear us from heaven, touch our generation. We are your people, crying out in desperation. Our church, let's keep going.
Amen. Hallelujah. So, sige po. Amen. Pakibati niyo po yung mga katabi, mga kapatid. Nagagalak tayo na tayo po yung muli magkakasama sa umaga po ito. Purihin po ang Panginoon. Siya na kanina dahil yung ating easy worship hindi naging easy. No? Hindi siya nag-function. No? Hindi siya nag-function ng ating easy worship. Kaya kailangan gumawa ng PowerPoint. May konting delay. Pero salamat na po. Purihin po ang Panginoon at least hindi tayo apektado sapagkat ang ating pagsamba ay spirit at sa katotohanan. Amen po pa. Amen. Purihin po ang Panginoon sa magandang umaga po sa ating pong lahat. Learn to love ang topic. Natanong ako doon. Ayan. Ito po ang ating paksak sapagkat sabi ko sa aking sarili dahil ito pong week na to ay talaga kami po ay medyo na busy. Sa aming edu-child, meron kaming maghapon, ilang araw po ito, Tuesday, Wednesday, Friday. Tapos meron tayong isang tatay ng ating kapatid na namatay sa Pilar. Na po, siyempre, tayo po ang nag-minister doon, kaya gabi-gabi rin po halos, no? Isang gabi lamang po ako hindi nakapunta roon. Friday, last night, ako nagturo, Sabado, Ligay, po, kaya sabi ko, yung ano pa lang, ituturo ko yung tinuro ko last Sunday sa Limay. Po, may kinalaman din po naman ito sa ating tema, ay yung manda ito na passion for God, compassion for the people. No? Yan din po naman, connected din po yan. No? Magka-adjust na lang po rito sa ating mensahe ngayon po umaga ito. Learn to love. Pag sinabing learn to love, tayo po ay matutong magmahal. Amen po ba? No? Lahat naman tayo, alam mo po tayo po ay marunong pong magbahal. Manalangin muna tayo, pagpalang Ama, salamat po, dama namin ang iyong presence sa aming kalagitnaan. Ngayon pa lang, meron ka nang ginawa sa buhay namin. Salamat sa rest, salamat sa peace, sa joy, sa strength, sa healing. Meron kami, Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat ng bagay, ginawa mo at gagawin niyo pa sa aming pong buhay. Ngayong umaga, sa inyo namin na-entrust ang gawain po ito. Patuloy na kayo po'y maliwalhati, maitaas, maparangalan. Kami lamang po umaga pa. Lalo na po ang iyabang lingkod ay matago sa iyong presence lamang. Ama, maraming salamat po. Muli namin na sa gawain ito sa patakalaman karunungan, kaunawaan igawad sa amin at aking namin tagumpay at itirap pagkakala ng aming gawain. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, lahat po na anak ng Diyos. Magsabi ng Amen! Amen! So back to basic, three kinds of love in Greek. Ano po yan? Eros love. Pag sinabing eros love, dito po hinangin sa salita erotic. Lustful desire, makalaman na pagnanasa. Ano po, ito yata yung sinelebrate nung nakaraang February 14 ng mga kabataan na kumahal mo ko, ba't hindi mag-hotel tayo o mag-motel tayo. Kahit hindi pa sila kasal, ano po. So lustful desire, mga kapatid, dati, ito lang ang pag-ibig na meron tayo. Tama po ba? Dati ito lang yung pag-ibig na meron ako. Ano po? May halong pagnanasa. Katulad ni Amnon. Si Amnon po ay merong kapatid sa ama na ngalan ay Tamar. Mahal na mahal niya po ito at sabi ng Biblia, halos siya po ay magkasakit. Ilalagdag po siya. Ano po, talaga. Ngayon, dumating pagkakataon, meron siyang pinsan, actually, at kaibigan pa, na pangalan ni Jonathan. Pinayuhan siya, ba't hindi ganito gawin mo? Magsakit-sakitan ka, tapos hayaan mo na ikaw, request mo sa hari na siya magsilbi sa iyo, so kanina natin, so ganun na nangyari. Anong ginawa? Itong si Amnon, kay Tamar, nagkaroon siya ng pagkakataon, second Samuel 32 yata ito, ano po, ang ginawa niya mga kapatid ay, pinuha niya po ito sa dahas. Ni-rape niya po ito. At after niya po magawa yung nais niya, kay Tamar, bigla po siya dinamnas. Diba? Matapos magalaw yung kanyang partner, bagay na. Diba? Pinangalandan, ang kanyang kwento, iniiwanan na. Diba? Kasi last lang talaga. Na ganun po yung pag-ibig na punong-punog ng pagnanasa. Actually, lahat tayo meron yan. Amin po ba? Kaya ka umibig, kaya ka nagpakasama, bakit meron kasamang pagnanasa. No? At pangalawa, Phileo love. Ito yung brotherly love. Pagmamahal sa ating kapatid, sama na natin magulang, sama na natin anak, sama na natin mga apo. Amen po ba? Meron ba tayo niyan?
Amen? Pero merong tinatawag na highest form of love. Ito po'y tinatawag na divine love. Yung dalawa, 1 and 2, ito po'y conditional love. Mahal kita dahil maganda ka, gwapo ka, pero kung ate ka, hindi ka mahal. No. Mahal kita dahil kapatid kita, magulang kita, anak kita, pero kung niloloko mo ko, ginagawa mo ako ng masama, hindi kita mahal. Lahat yun ay conditional. Pero itong agape, mahal kita maging sino ka man. Tama po ba? Sino ba nagsabi nun sa pelikula? Si Robin yata, no? Sabi niya kay Sharon, mahal kita maging sino ka man. At ang unang gumawa niya, ang Diyos sa ating buhay. Dahil sa pagmamahal ng Ama, binigay niya kanyang bugtong anak na si Jesu Cristo at namatay po sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? So basic na po yun. Ibig sabihin, ito po yung klase ng pag-ibig na gusto ng Panginoong makita sa atin. Amen? Na ito po yung klase ng pag-ibig, mga kapatid, hindi lang eros. Lampas na po tayo dyan. Hindi lang pileyo. Kahit po yung mga taong against sa atin, maamay sa atin, mga kapatid, dati, iniiwasan mo sila. Ngayon, gumagawa ka ng paraan para sila maabot. Tama po ba? Yung taong hindi mo katanggap-tanggap, ngayon tanggap mo na. Amen po ba? Tignan mo yung katabi. Tignan mo na sa iyong likod. Amen po ba? Tanggap na po natin lahat, mga kapatid, sino man sila. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon Diyos. So ito po yung gusto ng Panginoon. So lampasan ko ito. Naglampas ako kanina, nag-review ako. Ano po, madaling araw, aga ako nagising eh. Alas 2, tapos, tuloy-tuloy ako, nagising na ako alas 4 na yan. Ay na, 4:15, nag-start na po ako mag-review. Tapos ako mag-review, mga 6:15, nag-walking pa po ako. Ano, nag-walking pa po ako yan. Nagkanta-kanta ako dyan, nag-pray-pray po ako dyan. Tapos, ano, siguro 30 minutes lang, nag-walking po ako dyan. Yan, sa kaibigo. Yan, no? At dito tayo. Na po, sa Matthew 22, alam po natin, mga kapatid, noong panahon, alam po na ang ating Panginoon Jesus, nandito po siya sa lupa, nag-minister po siya sa Israel, na po, noon po ang Israel ay slave ng Roman. Okay, at bukod doon, may mga, puno sila ng galit, lalo na po sa mga tax collector, sa mga maniningil ng buwis, kasi taga-po, no? At pagka hindi sila makapagbayad, mga gamit nila, kukuhain po. So, ganoon po yung kalagayan ng mga Israelita, galit sila sa mga Romano, dahil inaalipin sila, galit sila sa mga tax collector na mga alipipin nila o kalahi pa nila. Iyon po yung kanilang sitwasyon. At dito pa sa Matthew 22, 35-39, meron po ritong teacher of the law. Isang dalubhasa sa kautusan, mga kapatid, lumapit siya kay Jesus. At siya po'y nagtanong kung ano daw ang pinakamahalagang utos sa kautusan. Ano po, kasi po ang mga Hudyo, marami po yung utos na sinusunod. Actually, ito po yung tinatawag na, ano po, nakasulat sa Genesis hanggang 5 books na Pentateuch. Ito po yung Torah. At ang Torah, mga kapatid, ay bumibilang ng 613 command na do's and don'ts. Na ibig sabihin ng Torah ay teaching, guidance, direction, and law. Ano, yung po yung kabisado nila yun. At siyempre nahirap para sa kanila yung bagay na yun. Ano po, yun po yung sinasabi na Torah. At yun ang tanong niya. At bukod pa, dagdag natin, tulad din sa atin, bukod pa yung utos ni Mrs. Tama po ba? Marami din yun. Tama po ba? Kaya pa yun. Ano pa din? Bukod pa yung mga utos ni Mrs. Kuya, Pastor Alex, Kuya Alex. Ano, marami din yan. At hindi pwedeng hindi mo yung susundin. Tama po ba? Diba? Kapag ang Mrs. natin, hindi mo sinunod at magalit sa'yo, dahil pa niyan ISIS. Tama po ba? Magraramba yan. Ano, lalaki Rambo. No? Ramba, no? Magwawala yan. Kaya dapat sinusundin si Mrs. Alam ko ba? Maraming ito. Ayan. Kaya po ang mga utos ni Mrs. So hindi nakakatulong sa mga Israelita yung Torah. Bigat para sa kanila na sundin yung bagay na yun. Ano po, nagiging dahilan pa nga po yun para magkaroon sila ng self-righteous, right, judgmental, sa isa't isa. Dahil nagko-compare sila sa isa't isa. Kaya nga po nung mga ang ating Panginoon Jesus dito sa lupa, Matthew 11:28, alam niya, pagod yung mga tao, napapagaling mga tao, kaya sabi niya, inanyayahan niya, hindi kayo, come unto me. Di ba, lumapit kayo sa akin, sino sa inyo, napapagala, pagbibigat ang lupa, at bibigyan kayo ng rest. Kapahingahan sa inyo, mga damdamin, kaluluwa, isipan, at puso.
Ano sabi ko nga sa inyo kasi na nagiging judgmental po sila. Halimbawa, ako, masunurin ako sa utos. Nasunod ko 600. Kumpara sa katabi ko, ang nasunod niya 400. So, pride ako doon. Naalala niyo po yung Luke 18, verse 14, pababa. Yung isang publikano sa Kapariseyo, pumasok ng templo, nagdasal. Di ba? Ano sabi niya? Hindi ako katulad dito. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako mangangarin niya. Di ba? Nag-aayuno ako ng 2 beses sa isang linggo. Nagbibigay ako ng itapo. Hindi tulad dito. Right. Pero yung publikano, sabi doon, dinadagupan ng kanyang dibdib, hindi makatingala sa langit. No, hindi makatingala sa langit, mga kapatid, kondena. Ano, sising sa kanyang sarili. Pero lumabas na ng templo, sino binles? Sino pinagpala? Mga kapatid, di ba ganun po yun? Ganun din po yan sa atin, mga kapatid. Hindi natin pwedeng i-compare yung isa't isa sa atin. Alam ko ba? Na po, pagka Wednesday, tinatanong, pagka linggo lang dito ako, kasi madaling araw, nagdodon match, di ba? Nagbabasa ng Bible, mga kapatid, hindi natin pwedeng ipagmalaki yun, ikumpara sa isa't isa. Amen po ba? Amen? Kaya huwag tayo magpo-compare sa isa't isa. Sabihin mo sa iyo katabi, huwag ka magpo-compara sa isa't isa. Okay? Ngayon, mga kapatid, balik tayo doon po sa teacher of the law. Siya nagtanong hindi dahil may maganda siyang intensyon. Siya nagtanong dahil meron siyang gustong, siyempre, masilo ang ating Panginoon Jesus. Diba? Para si Jesus Christ ay mahatulan, maparusahan, di ba? Ang tanong niya. Pero, ano sagot sa kanya ni Jesus? Sinagot siya ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Sa utusan ng Torah, na 613, ano ang pinakamahalagang utos? Sabi siya ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Ano po? At ikalawa, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So sa kahilang yan, makikita natin yung 3 important person that we should learn to love. 3 persona na po na napakamahalaga na dapat nating matutunan mahalin. So, punta na po tayo. Number 1, we must learn to love God. Nasabi mo siya, we must learn to love God. Matutunan natin, una, ibigin ang ating Panginoon. Sa totoo lang, tayo pinabubuhay, mga kapatid, wala pa tayong Jesus. Sa buhay natin, hindi natin talaga mahal ang Panginoon. Di ba? Mas mahal natin yung bisyo, mas mahal natin ang barkada, mas mahal natin ang paglalaro. In love tayo dito. Tama po ba? In love tayo rito, mga kapatid. Kaya maraming salamat. Nung nakilala natin si Jesus, unti-unti nating natututunan ito. Natutunan niyo na po ba? Yes. Na ibigin ang ating Panginoon? Yes. Ako sa isang iglap na transform ang buhay ko after 6 days. Na dati kayakap ko si Satanas, nakilala ko si Jesus, binrin ko siya, at niyakap ko si Jesus. At niyakap ko si Jesus, talagang niyakap ko. Diba? Lalo lang na maintindihan ko kung gaano niya kamahal. Amen po ba? Intindihan naman natin kung gaano niya kamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, sukdulan, mula lupa hanggang langit, napakataas. Amen po ba? Napakalalim, higit sa pusod ng dagat, napakahaba. Diba? Napakalawak, mga kapatid. Ano po, yun yung nakalagay sa Ephesians chapter 3, verse 18 to 20. Amen po ba? The more we understand the love of God, the more we love God. Amen po ba? Hanggang naintindihan natin, mga kapatid, na si Jesus, inialay niya kanyang buhay sa atin, namatay para sa iyo, mga kapatid, at lumalim na lumalim yun sa iyo. Di ba yung kantang, like a rose trampled on the ground, he took the fall and thought of me above all. Katulad sa isang rosas, mga kapatid, sa doon, pinapaktapakan, pero ang isipan ni Jesus, sino? Ikaw at ako. Diba? Gulpisarado na po siya, mga kapatid, bugbog-sarado na po siya, bigoon na po siya, pero ang iniisip niya pa rin kapakanan natin. Ganun niya tayo kamahal. Amen po ba? Kaya naman na maintindihan ko yun, sabi ko sa magulang ko, Nay, gusto ko maglingkod sa Diyos.
4 months pa lang akong Krisyano. Another 2 months pa, pagdating ng January 10, 1988, tumalon ako. 1988, nung ako po'y nag-full time hanggang sa asal ko. Sa biyaya ko ng Panginoon. Tama? At dahil doon mga kapatid, yung love niya, lumalim po ng lumalim iyon sa akin pong puso. So ano sinasabi ko lang po rito mga kapatid, kapag tayo po'y na-in-love sa Panginoon, iyakan po. No? Excited ka. Sino rito excited kapag linggo na? Sino rito Sabado pa lang, prepare na yung gagamitin niya? Di ba? Sino rito kayo na palang nagplantya? Di ba? Sino rito? Excited ka. Sino rito excited sa kanyang love letter? Sa kanyang salita? Di ba mga kapatid, pagka iyan ay wala sa iyo, tikin mo puso mo, baka ang puso mo nalalamig. Sino rito 10 taon na, lagi late. Mga kapatid, pagka lagi ka late, tikin mo puso mo. Baka may problema. Kulang ng apoy. Kulang ng pag-ibig. Di ba tikin mo yun? Di ba minsan, hindi talaga, may mga dahilan na pwede tayong na-late. May mga dahilan talaga. May biglang pagkakataon, naalis ka na, biglang nagkaroon ng kabirya, biglang kailangan mong bumalik. Okay yun eh. Okay lang yun. Alam mo, sa sarili ka makundi na ron. Pero alam mo sa iyong sarili, 8:30 ang simula, 8:30 ka palang mabangon, magkakape, maliligo, alas 9, aalis ka ng bahay, alas ka dadating dito. Tapos na first point, tapos na second point. At nakakalungkot minsan, tapos na yung word, saka ka dumating. Di ba? Tapos mauna ka pa uuwi. Isa na pastor. So, kaya mga pare, kaya nga yung tinaanan ko, kailangan baka masircumcise ang ating puso. Hindi ko na kinuha. Yung Deuteronomy chapter 30, verse 6. The Lord circumcise your heart. Isang topic natin yan ng iba. Ng iba. Ganun mga kapatid, no, sana andun po yung ating excitement sa salita ng Diyos, sa pagdadalo, sa panalangin, mga kapatid, ang panalangin regalo yan ng Diyos sa atin. Diba? Tayo nakakadama ng inyong presensya, worship natin mga kapatid. Kaya dapat, para yan nagliligawan pagka nagkagustuhan na ilan na sa isa't isa. Amen po ba? Niligawan ko si Mrs. na ayaw tinikwet sa inyo after 2 years. Ayaw niya sa akin. Sinumbong niya ako sa aming overseer. Nakabuti. Nilayo ko ng aming overseer from North Rizal to North Manila. 6 months ako doon. Nakatulong yun. Diba, hindi kami nagkita. No communication, walang cellphone, tama po ba? Pero minsan nagkita kami sa Arcegas. Mukhang pinupungayan na ako. Mukhang may nami sa akin. Nagsasabi ko, punta ako sa inyo. Dalawa ko sa kanila. Tapos gabi na, minamanicure niya yung kanyang, si Pastor ko Kentucky, si Pastor Henry, nasa Dubai ngayon. Ngayon, minamanicure, sabi ko, baka pwede naman, pagkatapos niya ako naman. Sige, yeah. Ngayon, hawak-hawak niya yung aking kamay, pinipilig ako. Pinipisil-pisil niya yung aking kamay, pinipisil-pisil ko rin. Diba? Sabay-sabi ko sa kanya, kumusta na yung damdamin ko sa iyo? Tanggap ako ng kalooban ko sa kanya, ng damdamin ko sa kanya. Di ba? Hindi naman sumasagot. Halain niyo. Manonood pa naman kami ng 700 Club, nalingat, hinalikan ko. Ayun na! Yung gagayahin style ko. Ayun na, mga kabataan. Di ba? Okay. Masaya. Kinabukasan tayo, kumusta na? Ay, dalawa na. Ano tayo na? Sabi tayo na. Nagkaroon ng pagkakato, siguro after 2 weeks, pinamilya ko ng aming overseer, Pastor Joby Salonga, kaparehas ng naging senador. Sabi niya saan gusto. North Manila, North Rizal. Balik nila ako sa North Rizal. Ngayon akong babantayan doon. Yun po ay February 5, 1991. Okay? Pagdating ng August, sabi niya sa akin, gusto mo ba akong pakasalan? Ako naligo sa kanya, pero siya nagkamon sa akin magpakasalan. Okay? Isang linggo na lang, pasok na, pero praise God. November 15, nakasal kami. At kalaunan, inamin niya, bahay niya yung kampo, like, naikwento siya, sabi niya, mga 2021 lang yun, niremind siya ni Lord na gusto niya mapangasawa yung kampo.
Okay? Answer prayers. Amen po ba? Praise the Lord. Yan ang sinabi niya. Ano, kaya naman. Kaya po, so, hindi ko lang sabihin na pati sa bagay na ito, ano po, alam po ninyo, sa totoo lang, hindi naman tayo nandigaw sa Diyos. Ang Diyos ang nandigaw sa atin. Amen po ba? Hindi ka namin siya mahal. Sa paano tayo nagawa ng Panginoon, salamat sa mensahe niya, sa kanyang mga salita na laging ipinaririnig sa atin, na laging niyahatid sa atin. Amen po ba? Di ba? Na inatid po sa atin, marami lang, nililigawan na sila ng Panginoon, pandi pa ng pandi. Amen po ba? Salamat mga kapatid. June 17 ako nililigawan ng Panginoon, isang ligaw na. Ako'y nag-isang. Inabukasan, dalawa ko ng prayer meeting. Biyernes ko naman ako ng buhay sa kanya. Sabado, kinausap niya na ako. Kalimutan ko na yung vision. Sunday, pumunta ako ng worship. First time ko umati ng Arcegas. Pero bago ako umati ng Arcegas, inutusan ako ng parents ko pumunta ng palengke para bumili ng kalamansi. Pero alam niyo ang nangyari sa akin? Sila ako nagpunta bago worship. Lahat na long hair ako, napagutik binata ako. Lalong nagulat yung mga tao sa akin. Lalo na kinalinisan. Ibang early na po. Pag nakaamoy ako ng sigarilyo, para akong babae na nasusunod. Pag nakarinig ng nagmumura, Lord, patawagin mo siya. Ganun ang naging epekto. Amen po ba? Ganun ba naging epekto sa inyo? Yeah. Ayan. So, ganun pa mga kapatid, no? Iniibig natin ang ating pong Panginoon. Amen po ba? So, sa paanong paraan, how do we express our love to God? At kung bagay po ito, alam natin, may time tayo, no, 9:20 na. Siguro, hanggang 9:50, 30 minutes pa ako. Through worshiping Him. Di ba? Ipapakita natin, na-express natin, ipapahayag natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng pagsamba. Amen po ba? Singing is not worship, but kung hindi, inaawit mo na mula sa iyong puso, ito po'y nagiging pagsamba natin sa Kanya. Amen po ba? Pagka nilit ka ng Holy Spirit, taas mo kamay mo. Tumalon ka. Di ba? Lumuhod ka. Mga kapatid, ang Holy Spirit. Nung paggamit po natin ang bagay nito sa paraan na talaga namang nakikipag-connect. Kayo ba nakikipag-connect kapag umaawit sa Panginoon? Sensitive ka ba nun? Na kung ano yung paggawa sa iyo, di ba? Yung po mga kapatid, sa ganoong paraan, ini-express mo yan. Di ba? Sa lumang tipan, literal, papatay sila ng hayop bilang handog, bilang pagsamba. At hindi pwede silang mag-alay ng hayop na may mga kapintasan. Di ba? Kaya minsan, nare-reject sila. Ganun din po sa ating pagsamba. Tiyakin mo, sasamba ka na rin lang sa ating Panginoon mga kapatid. Galing na po rito. Huwag lang dito. Di ba? May mga text dyan no? May mga verse yan no? Because God deserve our worship. Ano naman? Kuplo na lang ang rito. Matthew 15:8-9. Di ba? Sabihin natin siya sa Espiritu sa katotohanan, pero kung hindi galing sa Spirit, mga kapatid, at truth, at galing sa ating puso, baka mapunta tayo sa Matthew 15:8-9. Na ang pagsamba ng marami, galing lang sa bibig, wala rito. Amen po ba? Mga kapatid, number 1 po ito. Na-express natin ang ating love sa Panginoon sa pamagitan ng pagsamba. Huwag mo mawiwis ang pagsamba. Amen po ba? Diba dati awitin natin dito, lahat yan, ginagawa natin yan, pag-iisang maaga, dito lang. Siyempre, practice natin, after, simula talaga natin, praise, saka worship. Ano po, amen po ba? Maliwanay na kanta, mas na medyo, masaya kanta na nakapagkaindak sa atin mga kapatid. Ano po, at wala rin po yung pinalaman sa lyrics, amen po ba? Sa delay, kanina, di ba? Hindi nag-function yung ating easy worship. Okay lang, hindi ka apektado doon. Amen po ba? Yeah. Pero hindi sa puso ang iyong pagsamba, pag-awit sa Panginoon, apektado ka. Amen po ba? Pero lahat yan galing sa puso, mga kapatid, hindi ka apektado. Amen po ba? Amen. Yeah, number 1. Number 2, through keeping His word in our hearts. Mga kapatid, ano po ako ang salita ng Panginoon, iingatan natin sa ating mga puso. Kanina, sa worship, naalala ko, dati kasi noon na naniligaw ka, inabot kaya ng marami ito, yung nangaharana. Tatawag ka ng mga manutog at mananta, diba? Bubulahawin, yung nililigawan, dumamin mo, ganito yan. Ang nananambit. Hindi mo ganun ba? Diba? Ayan. So, pagpapakita yun ng sincerity, no? Diba? Pero nakasputin ka noon.
bumayad ka talaga ng mga kanta, malunugtog. Ba, hindi mo lang alam. Yung nililigawan mo doon, ilig na ilig din yun. Ilig na ilig, kasi nakita siya ng ligaw. Amen po ba? So, ganun po ang ating ginagawa para hinaharana natin ng Diyos. Kasi ngayon, iba na yung ligawan eh. Sa text lang, nagkasagutan na eh. Parang sabihin, yung ngayong Lunes, nang ikaw yung nakilala, Martes, diba? Linggo break na ulit. Sa binigay na. Kasi bataan. Diba? Dahil lang sa text. Ano mga kapatid, kaya kahit yung mga kabataan natin, challenge natin, pumili kayo. Yung mga sincere. Diba? Kasi kung totoo yan, kahit yan taga Manila at mahal ka niya, pupuntahan ka niya dito. Amen po ba? Nasa ikatong punto siya natin yan. So, through keeping His word in our hearts. Mga kapatid, ingatan po natin sa ating puso ang salita ng ating Panginoon. Noon wala pang text, wala pang messenger, yung mga nagliligawan, o yung mga magkakapamilya, na kanilang mga mahal sa buhay, nasa labas ng bansa, sa paano parang sila nagkakaroon ng communication? Love letter. Love letter. Delay pa. 1 month. 1 month, 2 months, 3 months, hanggang 6 months yata. 3 months lang. Di ba? At pagka nalulumbay, nalulungkot, yung pinadalhan, ano ginagawa niya? Inuulit-ulit basahin niya. Nilalagay sa una, bumibili ng isang box. Kasi may mga tiyuhin din ako nagpunta ng abroad at yun ang kanila daw ginagawa. At magulat ka dahil mahal nila yung nagbigay sa kanila ng love letter na inuwi pa nila yung kahit luma na, may punit na kaya na, ganun ba? May inuwi ka ba letter? Di ba? Kahit luma na, punit na, di ba? Upas na, pero iniingat-ingatan iyon. Ganun din po sa atin mga kapatid. Yung letter ng Diyos. Iniwanan sa akin ang kanyang salita. Ano sabi ng Bible? Psalms 119:11. Ay, wala akong word. Eto, basahin ko lang. Pero meron ako yan. Sa lababo. Ayan. Okay. Nasaan na yung text natin? Psalm 119, verse 11. I have treasured your word in my heart so that I may not sin against you. Sa puso ko ay ingatan, no? Ang banal mo kautusan sa puso ko ay ingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailan man. Mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay tinitreasure po natin, iningatan po natin yan sa ating puso, tutulong ito para hindi tayo magkasala sa ating Panginoon. Kaya nga, ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Amen po ba? Pakinggan mo. Ano pwede ma-retain? 15. Basahin mo. Pwede ma-retain? 40. Pag-aralan mo. 70%. Reading. Ano po? Hear it. Study. Memorize. Diba? Memorize mo. Magiging matatandaan mo. Iyan. 100%. At meditation. Diba? Para yung hawak na kaparaanan, pag nakahawak ka rito, diba? Hindi basta-basta maaagaw iyan. At yung pinakapalad natin, ito yung application. Mas mainam lang. Yung pinakinggan mo, binasa mo, pinag-aralan mo, minimorya mo, at binulay-bulay mo, nakikita sa buhay mo. Amen po ba? Diba? Hindi ka pwedeng itumba. Sabi ng Bible, sa 119:165, ang nagmamahal sa salita ng Diyos, hindi mag-istanggol. Kaya isang ebidensya ng isang hindi nagmamahal sa salita ng Diyos, maligos siya. Amen po ba? Diba? Kasi kung nagmamahal kang promise ng Biblia, kapag mahal mo ang salita ng Diyos, hindi ka pwedeng magisot. Amen po ba? Hindi kaya ikulpo ng problema, mga kapatid. Ano po? Purihin po ang Panginoon Diyos. Lampasan natin yon through obeying Him. Na-express natin ang love natin sa Panginoon sa pamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. Diba? Kung mahal natin siya, susundin natin ang ating Panginoon. Balik tayo, again, kayo nanliligaw. Diba? Noon, para mapasagot mo, nililigawan mo, nagkisipag ng kahoy, nag-iigib, ano po ba? Ano pa? Ate Sir, nagliwan kay Jimmy. Kay Jimmy. Diba? Mga kapatid, diba? Pero si Ate Rosa, ginang si Kuya Lito. Pakasal tayo.
Ayan, mga kapatid, na po, yung mga naliligaw, hindi niya alintana na si Mrs. nililigawan ko, kinukuha ko yung kanyang labahin sa Marikina. At inuwi ko yung San Mateo. Ako naglalaban mo. Pinasyapo ko pa. Para mapangu. Ano hanggang ngayon ginagawa kayo sa kanya. At sa bahay nila, 2 taon akong nalilibihan. Pag dumadating ang aking tatay niya, ay, ate, diyan lang. Pagkanahan dyan, may mga hugasin. Kaya sanay ako hugas, mga kapatid, noon pa. Ano po, sige lang, hugas. Tapos sanay ako maglagay ng mga tubig. Yung mga lalagyan doon, pati sa sika, mga drag kasi bomba pa. Nanginilbihan ka si Jacob. Dahil sa labis niya pagmamahal kay Raquel. Yung 7 taon, halos linggo lang lumipas. Ano? Diba? Grabe din niya alintana. Tapos, nung inasal, pinagabihan iba pa kasi. Ang tradition kasi hindi pwede magkasabay ka lang, pakanin muna, amin ko ba? Eh ngayon, iba na yung mga bunso, mga masigasig sa kasama. Diba? So mga kapatid, another 7 years pa pa. Para lang ipakita mga kapatid, na pa, ganun po ang totoong nagmamahal. Amen po ba? Handang sumunod sa kanyang iniibig. Ano sabi ng Bible? John 14:15, if you love me, you will obey my command. Magaan para sa atin mag po. Tama po ba? Kasi mahal mo si Lord. Magaan sa iyo para ibigin ang kaaway kasi utos niya yun eh. Amen po ba? Magaan para sa iyo maglingkod, meron kang joy in service. At hindi ka sumusuko. Kasi utos din ng Panginoon. We are saved to serve. Amen po ba? Tayo naligtas para maglingkod. Diba kaya magaan para sa iyong paglingkuran siya? At sabi ng John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito ang siyang umiibig sa akin. Huwag lang natin tanggapin yung law ni Lord, yung utos ng ating Panginoon. I-apply natin ito ay katibayan na tayo po ay nagmamahal sa Kanya. Amen? So, 3 bagay. Kasi po na natin ibigin, we must learn to love God. Sa paanong paraan? Marami pa. Pero 3 lang muna ito. Through worshiping. Through worship, mga kapatid. Yung salita ng Diyos, ingatan mo. Keep your heart, mga kapatid. Yung salita ng Diyos, pangatlo, obey sa ating Panginoon Diyos. Tignan mo yan. Kapag, again, ikaw ay medyo may problema sa area na yan, baka kailangan i-circumcise. Ang siyang tinutuloy. Covenant yan eh, no? Covenant yan ng Diyos ni Abraham. Di ba? Kapag ka isa tinuloy, ginupit o kaya nilapaan. Okay, kung gano'n kasi nga, kaya rated PG yun eh, no? Kaya yung circumcise of your heart, mga kapatid, na po, ano siya, may naalis na. Ang implication dito, ang symbolical dito, mga kapatid, napakahalaga yung ating pong relasyon sa Kanya ayusin natin. Na kami kailangan tayong ipatanggal sa Diyos. Na kailangan i-circumcise ng Diyos yung ating mga puso. Nang maayos ang ating relasyon sa Kanya. Hindi ko rin tuturo ko sana, di ba, make your heart on fire for God. Pero hindi ako nagkaroon ng time. Dahil nga na-busy ako nito, week na pa. Ano pa? Second, we must learn to love ourselves, mga kapatid. Ano pa? Sabi text? Wala. Sabi niya, basahin ko ng ulit. Ito naman, ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mga kapatid, bago natin mamahal ang ating kapwa, kailangan natin munang matutunang mahalin ang ating mga sarili. Ikasabihan tayo, you cannot give something that you do not have. Paano may ibig ang kapwa mo kung yung sarili mo mismo hindi mo mahal? Amen po. Ang sinasabi naman ng iba ay, Pastor, mahalin lang natin ating sarili at hindi na natin ibigin ang ating kapwa. Ang iba naman, mahalin mo yung kapwa at hindi lang yung sarili. Cross yan. Di ba? Vertical, saka horizontal. Yung pataas, yan yung pag-ibig mo sa Diyos. Yung pag-ganon, yan yung pag-ibig mo sa iyong kapwa. Yung nasa gitna, ikaw yun. Mga kapatid, wag nating hayaan. Dati, ang pag-ibig natin sa sarili natin, higit sa Diyos. Sarili lang lahat natin. Amen po ba? Di ba?
Sarili lang po ang mahal natin, mga kapatid. Tama po ba? Pero ngayon, salamat, tinuruan tayo na dapat, mga kapatid, ang ating pag-ibig higit na pinakamataas sa Diyos lamang. Amen po ba? Mga kapatid, higit pa ang pag-ibig ninyo sa Diyos. Pataas. At dapat ang pag-ibig natin sa ating kapwa kapantay, sabi ng Biblia. Ibigin natin ang ating kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Diba kagaya sa iyong sarili? Ano, number one, daluyan ka ng pag-ibig ng Diyos para yung pag-ibig na dumaloy sa iyo, gawin mo naman kapantay na pag-ibig mo sa iyong sarili. Diba kapag masigit na mahal natin ang ating sarili kaysa sa Diyos, magpatiwalain ng Panginoon. Kung masigit na mahal natin ang ating sarili kaysa sa ating kapwa, pansinin mo, may mga tao na walang pagmamahal sa kanyang kapwa, yun, budulin ka yan. Lulukohin ka niyan, dadayain ka niyan, mga kapatid, gagawa ka niyan ng masama, mamaliitin ka niyan, tatapak-tapakan ka niyan. Kasi, ang love niya sa kanyang sarili higit. Di ba? At hindi rin naman pwede na masigit mong mahal ang kapwa mo kaysa sa iyong sarili. Dapat pantay. Maraming martir na magulang ganyan. Amen po ba? Kakainin na lang. Hiningi. Busog na yung anak, yung kanya, huli niya na kinain, susubo na lang, bibigay pa kasi martir eh. Tama po ba? Maraming mga tao, mga kapatid, ang paggawa niya sa kanyang higit sa kanyang sarili. Pero again, mga kapatid, ang tinuturo ng Biblia, dapat kagaya. Si Abraham, bakit nagawa niyang makipag-ayos sa kanyang pamangkin si Lot? Nung nag-aawa, yung kanilang mga tauhan, sabi ni Abraham, hindi tayo dapat mag-away kasi magkamag-anak tayo. Mas after si Abraham sa relasyon nila bilang magkamag-anak. Di ba? Kaysa sabihin kay Lot, tama naman yun eh. Total, sumama ka naman sa akin. Kaya ka naman pinagpala dahil sa akin. Okay lang sa akin magandang lugar. Siya na to, pero hindi. Si Abraham nagpalaya. Yes. Di ba? Kasi pantay lang. O sige, isa ako maunang pumili, mauna ka lang pumili. Amen po ba? Mga kapatid, na po, dapat, ganun po tayo magmahal. Na po, sa ating kapwa at sa ating sarili. At again, balik tayo mga kapatid. Na po, how can we love ourselves? Number one, you must get the assurance of salvation. Mga kapatid, kung mahal mo yung sarili, ang una, dapat mong matiyak, ligtas ka. Sino rito, nakatitiyak ng aking diagnostic question, sakaling mamatay sa langit ko rin. Diba? O sakaling mamatay tayo, ano pa, kung mamatay sa Diyos at tanongin niya tayo, bakit kita dapat sa akin sa loob ng langit, ano siya sagot mo? Marami akong diagnostic, kahit Krisyano. Alam niya, ligtas siya. Pero ang kanyang paraan, para siya maligtas, good works. Kasi pastor, diba? Yung iba naman, alam niya, faith. Pero, number one, hindi siya tiyak kasi, ano daw siya? Hindi siya active, hindi siya tumagalo, mga kapatid. Napakahalaga, matiyak natin sa ating sarili na tayo po ay merong assurance na kaligtasan. Amen po ba? Diba? Yung mga nag-abroad, Kuya, ano dati, Kuya Francis, Kuya Raymond, di ba? Ano yung unang inaayos? Passport, visa. Sino yung mga delay? May problema sa papel, may problema sa visa, may problema sa passport. Amen po ba? Salamat na lang mga kapatid, nung panahon, hindi pa tayo Krisyano. Dumating din sa atin siguro yung delay. Ano po, hindi tayo nasama sa flight. Dumating sa atin, yung parang nag-agaw buhay ka. Pero hindi ka Krisyano nung time na yun. Kung ikaw kayo natuluyan, palagay mo. Saka kung nasan ka ngayon. Yeah, no. Di ba? Salamat, na-delay. Di ba? Ngayon, yung mga na-delay, may problema sa apelyido, may problema sa papel, bibigyan sila ng 1 month, hanggang 6 months ayusin niya. Di ba? Mapapaso na yung visa, paso na yung passport, di ba? Ayusin niya. Diba? At ngayon, mga kapatid natin yan. Maraming tao gusto pumunta ng langit. Tama po ba? Marami gusto pumunta ng ibang bansa, pero ano kailangan? Visa, saka passport. Amen po ba? Kahit gusto mo, at wala kang passport, makakapunta ka ba ibang bansa? Hanggang Mindanao. Hanggang Bisaya. Di ba? Kaya hindi mga pwedeng sumakay ng aeroplano para makarating
doon. Maraming tao may gusto pumunta ng heaven, pero walang seal ng Holy Spirit. Walang passport o visa sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ephesians 4:30, kaya hindi raw dapat natin tigatiin ng Holy Spirit sapagkat ito yung tatak ng ating katubusan itong last days. Itong huling panahon. Napakalaga niya. Amen po ba? Kaya huwag natin i-grip po yung bagay na yun. Amen? So yun yung basihan. Hindi po membership, hindi good works, hindi education, hindi religion, di ba? Ang paraan para ang tao ay maligtas. Kundi sino? Ephesians 2:8. Amen po ba? We will say by grace. Ano alone? Ano po? Through faith. Ano po? Sa atin pong Panginoon Diyos. Kaya alam, naniniwala naman ako ligtas sa lahat ito. Amen po ba? Meron pa rito hindi ligtas? Meron pa rito nag-aagam-agam? Pare, nag-aagam-agam ka ba? Diba? Kapatid? Yan. Ano po? You must get the assurance of salvation. Second, do not be slave to sin. Do not allow yourself to become slave to sin. Hindi tayo perfecto bilang tao, nagkakamali pa rin, pero different thing mga kapatid kung ikaw ay nagpapaalipin pa rin sa kasalanan. Amen po ba? Totoo, nagkakamali tayo, hindi tayo perfecto ka bilang pastor, nagkakamali pa rin. Pero hindi ka nagpapatutoy. Amen po ba? Nandiyan agad yung conviction, pinagsisiyan mo yung bagay niyo. Pero iba, ano po yung hanggang ngayon, alipin ka ng kasalanan sa buhay mo. Ikaw nakakalam niya, yung favorite sin mo mga kapatid. Ikaw po ang nakakaalam ng bagay na yan. Ano po, kaya ang dapat natin gawin, siyempre kailangan natin iyan pagsisihan. Amen po ba? At sabi rito, Romans 6:12 mga kapatid to 13, yung mga bahagi ng ating katawan, huwag natin hayaan ipaalipin sa kasalanan. Mahirap kong ibigay yung Romans 12. Naialay natin ng buo yung ating katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod sa Kanya sapagkat iyon ang true worship. Kung yung bahagi nito, hindi pa nakaalay sa Kanya. Di ba? Mahirap. Ano po yung power of sin? Kaya sabi ng Bible, di bali na, pumunta ka sa heaven na hindi buong katawan, heaven naman. Ano po? Kaysa naman, yung buong katawan, buo, pero impyerno ka naman. Kaya sabi doon, kung nagkakasala yung kamay, ano ba? Literal bang ito ninyo? Kung nagkakasala yung mata, literal bang dudukutin ninyo? So makita mo yung power of sin. Huwag mong hayaang ihatid ka sa impyerno dahil sa mata mo. Di ba? Na kung tumingin ka, parang laging nililuhubaran na kapalo. Di ba? Tigin mo yung kamay mo sa may ginagamit. Tigin mo yung paa mo, baka kung saan niya lagi na pupunta. Diba? Yung power of sin. Tingin po puso mo, ano naman yan? Puot sa manalog, pag-ihiganti, kawalan pagkapatawad, kasi tingin mo mga kapatid. Huwag mong hayaan, sabi doon, yung mga bahagi ng ating katawan ay paalipin sa Kanya. Amen po ba? Genesis 4:7. Ang kasalanan daw ay parang mabangis na hayop, naghahanap ng masisila. Diba? At nakahanap siya ng masisila, yung sinabi niya kay Cain. Diba? At yun daw ang magiging dahilan para i-control kanyang pagharian kanya, kaya kailangan mo i-overcome. Kailangan mo mapagtagumpayan yung bagay niyo mga kapatid. Alam mo yan sa iyong sarili. Amen po ba? Kung mahal mo yung sarili mga kapatid, do not be slave to sin. Sabi mo siya tayo, huwag tayo magpaalipin sa kasalanan. Amen po ba? Huwag tayo magpaalipin sa kasalanan. Pangatlo, take care of your body. Ingatan po natin ang ating katawan. 1 Corinthians 3:16-17 na nakalagay dyan, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magkasala sa templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niyo. Mga kapatid, ang katawan ito binili ng Diyos para malugyan siya natin na kalawalatian. Amen po. Ngayon, sa panahon ngayon, ang daming malabuhan. Kasi cellphone, kaga-gadget, kaga-computer, pagod ito. Mayroon pa kayong mga anak, nakatalukbong, tapos alam yung cellphone at gano'n. Patay yung ilaw, nakatalukbong at gano'n. Kasilin mo. Mga pagod. Ang kanilang mga mata, tapos pagka medyo parang malabo-labo nga, pupunta sa gripo, uugas-ugasan yun. Pero tayo nalalabong mata. Meron ka ng nararamdaman sipon-sipon, biglang umamog o umulan, tamakbo ka. Yan ngayon, babahin-bahin ka.
Ano, hindi biningatan katawan mo, tawag, sabihin mo, sa demonyo ito. Mga kapatid, tingin mo, alam mong bawal na yung pagkain. Ay, ka pa rin. Ano, chichirya sa umaga, with soft drinks, araw-araw. Meron tayo sa kapatid, yun, kinuha na ng Panginoon. Noon pa yun. 27 years old pa lang, may 3 anak. Kasi ang almusal niya, pap, sa chichirya. Araw-araw yun. Kaya nung dinalo ko siya, sabi ko, kapatid, ba't parang kang naninilaw? Ba't hindi ka magpa-check up? Wala daw kong check up, sige, bibigyan namin. Nagpa-check up. Active yung kidney. Napunta ng probinsya, nakaka-4 na araw, hindi nakatiis tumakas. Yung Friday, pinalingguhan, tinawag ng asawa, pastor, si ganito. Dito po sa Gordon Hospital. Mas sinala. Tinatanong ako ano po gagawin. Di ba? Dahil hindi iningatan yung katawan. Amen po ba? Take care of your body. Cigarette is danger to your health. Alam na yan ng marami. Pero ano ginagawa? Di ba? Dati 1 kaha, ngayon 10 na lang. Ngayon 3 na lang. Umaga, tanghali, gabi, pagka mag-CR, ganun ba? Sana 1 beses ka na lang mag-CR. Kaya hindi ka na ma-CR. Lang sigarilyo. Mga kapatid, di ba? Kaya, tigil mo yun. Sa iyong sarili, alam mo, ikaw ay may diferensya na sa bagay, hika-hika, iinom ka pa. Amen po ba? Kaya, ingatan natin katawan. So, Luke 19:28. Mga kapatid, nakalagay nyo sa Luke 19:28. Kunti na lang oras ko. Ano pa? Sabi dito, huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni maglalagay ng tattoo. Ako, si Yahweh. Do not cut your bodies for the dead and do not mark your skin with tattoo. Natin, ba't tayo maghiwa ng katawan para lamang sa isang namatay at pag muraw, dudumihan ang iyong skin. Sa pamagitan ng tattoo. Kasama po ito sa Torah. Di ba? Pag mo dudumihan ang iyong katawan. Ngayong henerasyon natin na to, maraming mga vloggers, pinangangalandakan nila yung mga tattoo sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Ang katuwiran nila, art ito, sining ito. Mga kapatid, si Satanas, nung tinukso niya si Eva, hindi niya sinabi, di ba, na ikaw ay mamamatay. Ang sinabi ni Satanas kay Eva, ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Magbubuksan ng iyong pag-unawa. Di ba? Hindi niya sinabi. Di ba? Alam niyo natin, Senyor, kata natin kapatid, kinain ni Eva, ano dulo? Napalaya sa atin ng Eden, si Eva. Hindi sasabihin ng mga vlogger na yan, na ang karayon na pinansaksak sa iyo ay pwede maging dahilan para ka magkaheta. Para ka magkaroon ng cancer sa iyong dugo. Ganun namatay dyan. Amen po ba? Pagsasabihin nila, art lang ito. Alam niyo po ba, behind, sa likod po niya, mga kapatid, addiction po niyan. Yung iba, maliliit, na tattoo. Alaunang buong parte na ng katawan. Kasi nag-i-enjoy sila, nasasarapan sila. Di ba? Kaya, huwag ka nang mag-isip, magpatato. Huwag mong dumihan ang iyong katawan. Amen po ba? Kung narinig mo ito. Na, kung may tattoo ka, na hindi ka pa Krisyano, na born again ka, tanggap ka ng congregation. Hindi kayo tinatakwil. Amen po ba? Pero may naintindihan mo na yung bagay na ito, wag mong sirain ang iyong katawan, templo yun ng Diyos. Baka kaparusahan. Amen po ba? Pastor, maliligtas ba? May tato? Maliligtas ka, magsisisi ka. Di ba? Nakita mo ito, naku, bawal pala yun. Huwag ka umuwi, mamaya. Saksak mo yung plantya, saka mo pasukin. Kasi bawal hindi po. Kung meron pong mga machine na pwede pong mag-alis na may bayad, na medyo walang damage, yun, sumigil ka ron. Amen po ba? Pero wag mong tanggapin mo consequence. Hindi ka pwede mag-donate ng dugo. Amen po ba? Kasi madumi yung iba, pagka maselan dyan, hindi ka i-accept. Bakit ngayon, dahil nga yung mga vlogger, talaga naman, pinangalandakan na ito, lantara na, talaga naman, ano nangyayari? Yan, nasabi nilang sining ito, art ito, art ito. Pero again, mga kapatid, balik tayo. Una, God, mahalin natin. Pangalawa, mahalin mo sarili mo. Kung mahal mo sarili mo, iyakin mo ligtas ka. Amen po ba? Pangalawa, kung may panipin iyan sa kasalanan. Pangatlo, ingatan mo.
Kahit gusto ka pang gamitin ng Diyos at mahina ka na, may sakit ka na, wala sa mga. Dahil naniniwala ko mga kapatid, habang tayo nabubuhay pa ngayon, malalakas tayo, may mission pa ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Gagamitin niya pa tayo sa maraming mga lugar. Amen po ba? Kaya ingatan po natin ang ating mga kapatid. Kami po, tumataas ang BP natin, maintain lang. Yung mga nagsusuka dyan, at tumataas ang dugo ng 220 over 140, yan pinakamataas kong BP. Si Mrs. 250 over 180, kaya na-clam siya. Ano po, baka huwag niyo nang habulin. Ano po, ingatan na po natin ating katawan. Amen? At panghuli, we must learn to love our neighbors. Di ba? Mga kapatid, kung mahal mo lang yung sarili, hindi na kumahirap. Kung mahal mo ang iyong kaibigan, mahal mo ang iyong pamilya, kamag-anak, ang isang dahilan para may pakita mong mahal mo sila, share the word. Huwag kang magsawa dyan. Amen po ba? Kahit dire-regi ka sa panahon ito, okay lang, huwag mong pagpagan ng paka. Ipanalangin mo, ilaban mo sa panalangin. Yun ang tema natin ngayon. March hanggang Mayo. Di ba? Nakakalungkot, Judgment Day, ikaw nasa heaven, yung friend mo nasa heaven. Hindi niya kaya sabihin, hindi mo lang alam. Samantalang na nabubuhay ka, pagka may need ka, ako'y tawag mo, pagka kailangan mo pera, ako tapos hindi mo siya sa akin yung last, nakakalungkot. Di ba? Kaya mga kapatid, alam niya sa inyong sarili, mga pamangkin natin, mga apo natin, kapatid natin, manugang natin, mga kapatid, alam niyo po yan. Alam niyo po yan sa inyong sarili. Di ba? Kung mahal mo sarili mo, ang una, kung mahal mo nila ngayong kapwa, una mong ihatid sa kanila yung share the gospel of salvation. No? Ibahagi po natin ang mabuting balita na kaligtasan. Huwag tayo magsawa. FB, Messenger, YouTube, face-to-face, etc. Second, love our neighbors the way Jesus loved them. Di ba? Mahalin natin ating kapwa kung paano tayong minahal ni Jesus. Di ba? Una, tinuro ni Pastor Dan yung Matthew 9:35. Si Jesus Christ ay we must move with compassion. Di ba? Siya po'y pinakilos sa kanyang kahabagan. Kumahal mo yung kapwa. Pero pag may nakita ang kailangan siya, tutulungan mo siya, abutin mo siya. Diba? Kaya ganun si Jesus mga kapatid. Luke 23:34, pinatawag niya tayo. Diba? Kanyang dasal sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam kanilang ginagawa. Third, John 8:10-21, si Jesus Christ na bigay siya ng second chance sa mga tao. Kwento ito ng babaeng makasalanan, nahuli sa pangangalim niya. Ayon sa mga Pariseyo, sa maraming mga tao, mula matanda hanggang bata, patayin ito sa pamagitan ng pagbato. Pinilit nila si Jesus. Nagsusulat si Jesus. Pinilit nila. Ano kaya sinulat ni Jesus? Kuya Raymond, ano kaya sinulat? Bakit niyo alam, naninig ba kayo? Di ba? Tumayo siya. Maunang bumato. Pang wala kasalanan. Wala akong bumato. Lahat ng bato bumaksak. Bakit bawal judgment ka? Lahat tayo may kasalanan. Iba lang kasalanan ginagawa ng kapwa natin. Sa Bulaga, bawal judgment. Hindi ka dapat manghusga. Ang kailangan mong gawin sa isang taong nagkasala ang panalangin at tulong. Hindi pa. Amen po ba? Sabi ni Jesus, sinarap niya babae, hindi rin katahatong lang. Pero lumayo ka, ngunit huwag na magkakasala. Binibigyan mo sa Diyos. Natin, pamahal natin ang ating mga kapitbahay, mga tao. Huwag nang tulungan. Bigyan ng chance. Kaya, Jude 1:22-23, Jesus saved the sinner. Sabi ng Bible, sagipin natin nasa apoy. Diba? Nakakita ka ng isang bahay, kapitbahay mo na susunog, alanganing oras ang gagawin mo. Bubulahangin mo ba siya, susunog, o kaya kung gagawa ng paraan, gawa ng tubig, bubuhusan. O sabihin mo, tuta, hindi naman bahay yan, bahala ka. Tulog na lang ulit ako. Shake the sinners, mga kapatid. Sagipin natin ang mga nasa apoy. Kung alam mo yung mga tao, ako po automatic yung mga tao walang relasyon kay Kristo nasa apoy ko. Tayo po ay miyembro ng rescue team. Mga kapatid, kaya sana sama-sama tayo magtulong-tulong para i-rescue yung mga nasa apoy. Yan po ang sinasabi ng Jude chapter 1:22 hanggang 23. Recap tayo, we must learn to love God, ourselves. Pangatlo,
our neighbors. Ang Diyos po magpala sa atin. Salamat Panginoon sa mensaheng ito. Hayaan niyo nga po yung mga katotohanan. Inyong salita ay tumubo sa aming puso. At hayaan niyo nga po ito po ay maging daan upang lalo kami mahikayat, ang love namin, masuri namin kung ito po ay nakapokus sa inyo. Natiin namin ang aming vertical relationship. At siyempre yung aming horizontal relationship para sa aming kapwa, pero huwag namin kakaligtaan, kami po yung nasa gitna. Mahal din po namin ang aming sarili sapagkat ano yung maibibigay namin sa iba kung wala kami. Kaya maranasan namin, Lord, yung love mo, Romans chapter 5, verse 5, salamat po to the power of the Holy Spirit. Binuhos mo ang love na ito sa amin para dumaloy sa iba. Salamat, Lord God. Romans 5:8 naman, Panginoon Diyos, ipinadama po ninyo ang pag-ibig mo sa amin nung kami po yung mga makasalanan. Yan yung nga po, yung mga truth na ito ay tunay na tumubo sa aming puso, mag-uhay ng 30, 60 po, hanggang 100. Alayin niyo pa aming pagkakatuloy, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. So, magandang umaga po sa ating lahat. Sa bawat balakin at plano po natin sa buhay, tayo po ay may kanya-kanyang layunin at nais po natin itong magkaroon ng katuparan. Sa ating gawain ng pagbibigay, ano nga ba ang ating layunin at ano ang kaya nitong may sa katuparan? Sa pamamagitan ng pagbibigay, napapakalat ang mabuting balita at ang pagliligtas ni Jesus sa sanglibutan. Sa pamamagitan ng pagbibigay, napapalawig ang kanyang kaharian na isasagawa ang kanyang misyon dito sa lupa. Sa pamamagitan ng pagbibigay, sinasamba natin ang ating manlilikha at napaparangalan ang dakilang hari. Kinikilala natin siya na nagbigay ng lahat, pati ang sarili niyang buhay. May pusong puno ng kagalakan, ipakita natin ang ating pagmamahal at ipahayag ang ating pagpupuri sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Sabi nga po sa ating banal na kasulatan, mga Gawa 20:35, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. So tayo po ay manalangin. Panginoong nasa langit, aming dakilang provider, nagpapasalamat kami sa iyong katapatan at kasapatan sapagkat gumagawa ka at kumikilos ka sa aming buhay. Sa iyong awa at habag, patuloy mo kaming binibigyan ng biyaya at kung minsan ay higit pa sa aming pangangailangan. Salamat sa lahat ng mga biyaya, pagpapala at pag-iingat mo po sa amin. Ipinagkakaloob namin sa iyo ang aming tithes and offering sa pagpapakita ng aming pasasalamat sa lahat ng mga ibinibigay mo sa amin dahil ang lahat ng aming tinatamasa ay nagmula at galing sa iyo. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat, pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay magbigay.
Okay po, sige po. Announcement. Happy birthday! Kuya Reynaldo Pastor. Happy birthday po! Mark Gilbert Herrera. Alaysa Marie. Nandito si Alaysa, no? Alaysa. Ruth Princess Malaben. Asa na sa si Ruth? Diane Catherine Herrera. Okay po yun. Ayan. Alejandro Isis Jr. Ramil Ilobio. Si Romino. Ang dami mo ng birthday dito, ah. Sino pa? Sige. Okay mo ba? May isa tayong dancer doon na mulay din lang. Happy anniversary! Wala ba? Mag-invento. Walang kinasal na Lahat ng mga couple. Okay, prayer meeting, face to face. Yan every Wednesday, 5:30 to 7 p.m. Invited po lahat. Pati po yung online, mga kapatid na talagang hindi makapunta. Sunday school, after po ng fellowship natin, meron tayong Sunday school. Next. Wala na po. Thank you and God bless. Lahat po tayo gusto tayo mga kapatid para sa ating closing prayer. Hallelujah. Maraming salamat Panginoon sa umaga ito na patuloy kang kumikilos sa bawat isa. Ipapatunay Panginoon na kami ay tinawag mo, binamahal mo Panginoon, pinoproteksyonan mo at patuloy na ang pangalan mo Panginoon ang palaging may taas sa buhay namin. At dinadalahin ko rin, Panginoon, ang lahat ng may kaarawan ngayong week na ito. Pagpalain po sila. I-bless mo po, Panginoon. Samahan nyo yung kanilang mga plano, Panginoon. Sa inyo po nakalaan, Panginoon. Sa inyo po namin tinataas. Patuloy na maranasan nila ang iyong kahabagan, tuwiran, Panginoon, at pagpapala sa kanilang lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. At sa bawat isa na narito, patuloy kang mangusap at patuloy kang magpakilala sa amin, Panginoon. Matuto kaming umibig sa iyo ng gusto, ikaw ang aming sobrang mahalin upang kami ay mag-umapaw sa pag-ibig, kaya mamamahal namin ang aming sarili, mamamahal namin ang aming kapwa. At tunay nga, O Diyos, salamat sa pag-ibig mo na siyang patuloy na ini-inject mo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng mga aming leaders, sa pamamagitan ng aming kapwa, Panginoon, na i-display namin ang pag-ibig na nagmula sa iyo through aming mga kapatid, Panginoon. Kaya, dapat lang na maramdaman ng bawat isa na kami ay nag-iibigan para sa iyo, sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin at hindi kami ang naunang umibig sa iyo. Pero salamat, Panginoon, dahil sa araw-araw ng aming buhay, tinuturuan mo kami umibig. Maraming salamat, O Diyos, sa tatak na ibinigay mo sa amin ang banal na Espiritu na siyang nagpapatunay na kami ay mga anak mo na masunurin sa lahat ng naisin o kalooban mo, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa at
kayo po ang maparangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige, bigyan po natin muli ng papuri ang Panginoon. Hallelujah.